mula sa Europe. At ang mga nagbibiyahe, ready na ba magbibiyahe? Mula sa Milan papuntang Roma. Narinig pa? Nandyan ba kayo? Nag-on the air pa kayo? Hello, taga Milan. Na nagbibiyahe papuntang Roma. Are you ready? Paglalakbay, delikado So you na. get to be ready. Wala na sila. Hindi na sila sumasali. Naroon po si Brother Fernan. Okay, Kaya lang po siguro busy pagdadrive. Ganun na lang mga kapatid. Okay, nandito naman tayo at lahat ng mga nandiyan sa mayroong bin taga-Amerika natin dito ngayon. Wala po Hello. si Sister Susana, mukha pong busy. Okay. So good morning sa taga-Europe, sa Israel, sa Qatar. Sa Qatar ba si Sister Arlene? Yes po, sa Qatar po si Sister Arlene. Okay. So, ilang oras sister ang pagitan yan? Isang oras o 2 oras? Isang oras lang po, brother. Isang oras. So malapit pa lang Qatar sa Israel kaysa mga Saudi Arabia. Magkakatabi lang po, bro. Talaga. Tanong na lang ako kasi hindi pa ako naikot sa mundo eh. Magpadala na lang ako ng drone yata. Hindi, map lang. Talagang hirap talaga nung hindi maka-fly on soaring up on the sky. Sige lang po. Ganun lang yan. We soar up in other way around yung ating spiritualidad. Okay, so nagbabahagi na kayo sa inyong mga binabasa, lalo na sa first reading, sinong bumasa, nakabahagi na yung gospel, sinong bumasa, nakabahagi na. Meron na po nagbahagi at saka si Brother Ted po ay nagbahagi rin sa atin. Kaya kayo lang po kami hinihintay. So madaling sabi ako yung magtatanong na lamang. Hindi, pero lang. So magtanong muna ako bago ako mag-intra, no? Para hindi tayo mawala sa mga binabahagian niyo. Anong nakabuo doon sa lahat ng bahagi nila? Ibig sabihin, nakasundo ba sila sa isang binabahagian na tema o maraming tema pa na watak-watak? Sige po, mabanggitin nga kung anong mga tema ang binabahagi na pwedeng ma-align sa bawat isa, magkukonek. Ano pong mga tema na binabahagi? Halimbawa, sa isang nagbahagi sa first reading, gospel, at saka kay Tatay Ted. May nagkaugnay ba o anong nangingibabaw sa kanyang pag-share, pagbahagi po? Tingnan natin kung magkaisa ba. Sinong nauna nagbahagi po? Sa unang nagbahagi. Sister Sony, unang nagbahagi Sister Sony. So, ano yung pinaka-bahagi niya na saan nakapunto o nakadiing pansin? Brother Okay. Ako po ba? Yes po. Buod lang. Isang buod lang o tema sa yung kuan na yan. Tingnan natin kung saan ba yun sa first reading, gospel, tapos anong tema doon para makita natin yung kaugnayan lahat-lahat. Sa gospel po ako, bro. Tapos anong tema ang inilabas niya po? Yung ibinabahagi. Ang para sa akin po, lahat po ng magulang may hangaring mabuti sa ating mga anak. Pero hindi po sa atin manggagaling, sa kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Okay. Okay na. Okay, ibig sabihin na-reflect naman sa gospel na yun ang hinahangi ng inang pangalan ay Salome, wala nang diyan, hindi pinangalanan sa gospel na yung asawa ni Zebedeo, nung ama at ina ni Santiago at Juan, yung dalawang magkapatid na yan, ay ang pangalan ng asawa ni Zebedeo ay si Salome, pero hindi nabanggit sa Ebanghelyo. Okay, si Salome. No? So dalawang beses na binanggit ang sa Ebanghelyo ang pangalan Salome. Salome na anak ni Herodias. So, yung sumayaw sa harap ni Herodes. Okay, Salome iyon, anak ni Herodias. Tapos itong Salome naman, ito na ngayon na asawa ni Zebedeo na hindi pinangalanan sa gospel. So yun, hiningi niya sa ina at kahit anong mangyari, hiningi niya kasi nilampasan na ngayon, talagang so kapal mooks nga, no? Hindi kapal mooks. Ibig sabihin, palagay natin na negatibo, kapal mooks, talagang nilampasan na lahat. Talagang para lang maiabot ang gusto niyang mangyari para sa kanyang
kagandahang hiningi alang-alang sa kanyang anak. Pero without hindi na niya iniisip kung sino pang malampasan niya, ang dami pa namang mga apostolis na nakikinig. So, yun po. Pero ganun pa rin, sinabihan siya ni Jesus na hindi at the end, na hindi pa rin sa kanya ang pagbibigay ng iyong hinihingi kasi sa Ama sa Langit. So, okay yan, sister. Yan, sister, ang focus mo. Sister Sonny. Men po. At saka Okay. wag po, So, ngayon, at saka tama po yung hindi po dapat idinadaan sa padrino system. yun, sistema sa Hindi po sa atin no, kasi sa mundo meron ito. pong, opo, may mga yung makukuha mo agad yung gusto mo dahil sa palakasang padrino system. Kaya nga dito po, di po ba dito sa gospel natin, nagalit yung iba kasi parang malalampasan naman sila, meron nakalinya mauunasan sila. Kailangan po pag sumikapan muna, huwag yung karangalan o tagumpay agad na walang paghihirap. Okay. So yun. Kaya nga dinidiretso ko sa pagbitaw ng salita ng negatibo talaga, yung kapalmoks na lang, no? kapalmoks. Between, wala na siyang tinitingnan kung sinong malampasan pa niya. Eh, dami pa ng mga apostolis nga nakarinig. Okay po. So, hindi pa rin yung system. Okay. So, okay na yun. Maganda na yung mga punto na yan. So, kay Tatay Ted, yung Tatay Ted, ano yung punto doon sa pinakabuod niya din? Thematic ba o iniisa-isa ang verse o acronym kasi mahilig siya sa acronym? Ano ba talaga? Brother Grover. Ano yung pinakaparaan niya na inilabas niya sa habang nagbabahagi siya? Acronym ba o iniisa-isa niya ang taludtod, in-explain? Sinong naka-remember po? So, bakit inuulit ko to? Kasi unang-una, hindi ako pumasok ng umaga. So, at madali ding masabi ko na maganda itong review kasi yan ang pag-aaral po. Ang pag-aaral ay bilang estudyante, pupil, ay palaging nagre-review. So, hindi po isang bisis lang narinig at yun na. So, pwedeng pasahan at pwedeng marami kayong teachers. Di ba sa atin sa elementary, natututo tayo na iba't ibang teachers, mga anong grade yun na. Tapos, sa high school, mas lalong iba-ibang teachers. So, maraming subjects, no? Subject matters. So, yun po, maraming mga nagbabahagi at maraming points of reference ang ibinabanggit. So, maganda yun. So, ang sa akin naman, ang trabaho ko ngayon, na pag-isahin ko lahat yun, mga puntos na yun. Tingnan ko. So, ano yung nabanggit kay Tatay Teodoro po sa kaparaanan na inyong naintindihan, na remember, to review? Para na ako ditong principal. Principal, dumating principal, okay. Ano na sinasabi ng inyong mga guro dito? Ayun, ganyan ba? Sige po. Ay, nako. Para ma-review nga talaga. Ang galing ng mag-aaral kasi. Kasi parang nakalimutan na pupil tayo ngayon noon. Tapos estudyante tayo. Tapos pagdating sa salita ng Diyos, hindi tayo maging pupil estudyante. Hindi naman. Gusto ng Diyos na matututo at makaalam sa marami. So, ayaw niya yung maging mangmang tayo. May mangmang. So, yan po. Walang naka-remember sa sinabi na way ng pagsalita o ang tawag binabanggit ni Tatay Teodoro. Hinayaan na lang natin siyang nakinig o nagsalita. Nandyan si Tatay Teodoro. Ano yung pinakabuod, Tatay? Ang ginawa nyo, ginamit nyo kanina? O anong binanggit nyo na diin ng pansin talaga? Yung natanong nyo babaw? O acronym ba agad? Sige nga po. Acronym po. Ano yung acronym na ginagamit? Anong mga acronym isang salita? Hello? Okay. Oh, So nagsimula po ako anak sa exhortation. Nagbibigay na ako ng mga konti lang na mga exegesis sa first reading.
Sa Corinthians, sa Psalm 125, Gospel, Matthew. Mm. Tapos inulit po sa konting reflection kasi nahingi si Sister Violi habang wala pa si Brother Grover na ating dakilang moderator ngayon. Kaya nagbigay po ako ng mga punto kung paano mapag-ibayo natin na reading the scriptures para matularan yung acronym na ibibigay na James. James, the joy in service, availability for the needs of others, Marian spirituality, matularan naman na ina, letter A, baging evangelistic, at SI, embrace lagi yung sacraments. Yun po. At yun po yung nabahagi ko po kanina. At may matatandaan pa po siguro ng bawat isa sa kanina po. So binanggit ko po rin po dito na yun po yung mga kabuuan sa pagbabasa, sa unang pagbabasa, yung ating buhay parang palayok na gawa sa lupa, no? At naglalaman ng kayamanan sa Diyos upang ipakita ang kapangyarihan na mula sa lupa sa Kanya, hindi sa atin. Kasi sa Salmo naman, ang nagtatanim ng may luha ay aning na tuwa. Si Bangilyo naman, hinili ng ina ni Santiago at Juan na ipwesto ang karian. Ulit sinabi ni Jesus na ang anak ng tao ay naparito, hindi paglingkuran kundi maglingkod. So, yung buod po ay service para po sa akin. Paglilingkod ay service. Yung tatlo pong mga liturgical readings ngayon ay paglilingkod, service. Salamat po. Okay. Sige, thank you. So, okay. Doon tayo sa hiniling, ang pinalaga ng hiling ng isang ina na itaguyod na inaisagawa ang hiningi ng natural talagang hiling, natural hiling sa isang ina. At yung sinasabing service, James, yung acronym James, yung joy, ano yung I? Joy, ang A, ano yung A? Availability. Availability. At availability, Marian, evangelistic, at saka sacraments. So at then, yung S pa rin, service pa rin, service. Yung James, no? At then, ang S pa rin, service na nagko-common sa sinasabing first reading, second reading, third service. Okay. So yung serbisyo, okay, dito pupunta na ako sa end na salita o yung titik. S yung paglilingkod. Okay. Okay. Yung sa end ang kuan kasi ang punot dulo kasi natin ay ganun talaga eh. I-end up tayo sa paglilingkod. Kasi kung manimpalataya tayo, nagpakumbaba tayo, gentle tayo, so what? Ano ito kung hindi ka naglilingkod? Yung mga ganyan po, yung end term yun, end na titik talaga yan. Naglingkod ka ba? Nagmalasakit ka ba? Na maawain ka ba? Dinanap mo ba? Ayun, alang-alang sa Diyos yung kapwa. Talagang end talaga, ang S. No? Okay. Ngayon, isa-isay natin po. Doon sa first reading, dahil sa service na yan, ano yung pinaka, ito na, ikukunin ko na mga kapatid, tingnan nyo, sa first reading, yung sa ayon sa, ano yung unang reading dyan, mula sa sulat. 2 Corinthians. Okay, sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. So, nakita natin na ano yung sa paglilingkod niya, ang pinaka-imahe sa paglilingkod na ginagamit niya. Sige nga, tingnan natin kung sinong mag-guess kasi nabasa ninyo, narinig, sa first reading, mayroong isang elemento na gamit talaga niya sa paglilingkod sa Diyos. Binabanggit ito na maraming beses. Wala. Sinong maka-guess? Wala lang tayo mga kapatid para ma-ignite, ma-excite. Ano pa? Ma-excite maging energize ang inyong pag-isip. Ang hindi malirip na kapangyarihan ay sa Diyos. Ano yan, brother? Ay unang pinakikilala, di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. So talaga, no? So sa Diyos lamang at hindi sa atin. Okay. Ngayon, i-particular ko, anong pinaka-elemento na gamit ni San Pablo na binabanggit ng maraming beses sa paglilingkod niya sa Diyos? Sinasabing di malirik na kapangyarihan ng Diyos at hindi ito sa atin. Pero kahit na hindi ito sa atin,
o hindi ito sa'yo, o hindi kay San Pablo, mayroon pa rin siyang ginagamit na elemento sa paglilingkod sa Diyos. Sige po, sinong mag-guess? Matindi ito. Palayok So, po. talaga, no? Ha? Sumasampalataya. Okay, Naniniwala. Siyempre, hindi naman tayo maglilingkod kung hindi tayo nananampalataya sa ating pinaglilingkuran. wow. So, ang unang sinasabi ng palataya, tanong ko lang agad sa unang pagbasa, ang salitang panampalataya, ibinabalik ba ito na maraming beses? Yes Yan. po, maraming sumasampalataya. Sa creed, sumasampalataya ko sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. No. Sa unang pagbasa po. Sa unang pagbasa. Nandito tayo sa study, Bible study tayo sa ating mga pagbasa. Sige po. Maganda kasi, Pinagkalooban po ng kayamanan ng spiritual. ilang beses na yan, sister, nabanggit. Pinagkalooban tayo ng kayamanan spiritual. Ilang beses nabanggit. Bakit ginawa ko ito ng pag-study? Kasi magbigay clue ito sa inyo din pag-aaral at pagkuha ng mga refleksyon. Na kung saan man ang mga salita o titik o nga palaging inulit-ulit, nandoon nakatuong pansin eh. Ginagamit elemento yun sa pagsulat ng isang may akda. Sige po. So, yung pagkamangyarihan, hindi malilip, ilang beses yun nakuha. Tapos tingnan nyo, mag-statistics tayo. Is pagtitiis. Ilang beses ang pagtitiis. Sige nga, Pagtitiis. sa first Lagi reading. tayo nagtitiis. Sige nga, paano i-connect? Sister nga, basahin nga ang ilang beses ng pagtitiis. Tapos, Hindi pwedeng Nasaan? maglingkod ang hindi pwedeng maglingkod ang hindi kakayahang magtiis. kaya nga, ang tanong dito sa first reading, ang salitang pagtitiis, saan na i-connect at ilang beses ito na mention? Sige nga, wag hindi lang natin mag-reason. Ito yung tanong. Okay, sige po. Yung bang kahit nabibingit sa kamatayan, nabibingit siya sa kamatayan ay ang yung mamatay, sorry. Ang iniisip niya ay namatay si Jesus dahil sa kanya, kaya yung buhay niya iniaalay niya rin para sa kanyang kapwa. Nagkakaroon naman, ano pa habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Yun. Parang, Yan. ino-offer niya. Matindi, no? Yung buhay niya, di ba, yung buhay niya, alang-alang kay Kristo, alang-alang sa Diyos. Natural, sinusuportahan niya sa panampalataya, natural, no? So, yun ang tanong ko particular. Yung ibig sabihin, ang salitang buhay, ilang beses nabanggit, inuulit-ulit sa first reading. Buhay muli, buhay niya, ayun, ilang beses nabanggit yun. Sige nga, mag-statistics tayo para magbigyan kayong clue talaga na, ay ganun pala. Kasi ginawang instrumento yun sa may akda eh. Bakit inulit-ulit yung sinulat? Okay, kasi nandun nakatong pansin ang gusto niyang ipapalabas eh. Okay po. Yung buhay na yon, buhay ni Pablo. Okay. Tatlong beses? Sige. Pakibasa sa tatlong beses. Unang beses. Sige nga. Paano na-connect yung salitang sa taludtod po? Basahin sa taludtod. Sa unang beses. Matindi itong pag-aaral ito. Brother Rick, ako nakita ko na. Sige. Sige, ikaw na, Sister Arlen. Yung una po, lagi kong taglay ang aking katawan, ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Tapos yung isa naman po, kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Yung isa naman, yung pangatlo po, Mami, hindi ko makita yung pangatlo. Sunod-sunod lamang, dapat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nakakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Ayan, Brother Ike, buhay nga pala yung 3 beses inulit. Sorry po. So matindi, no? Ito yung kagandahan.
Okay? So, mga kapatid, sa atin-atin lang ito, ibig sabihin, kung anong mga itinuturo ko rito, nagbibigay clue ito sa atin dito, nakapag-aral sa Friends of the War, ito yung isang kaparaanan na mahuli mo ang isda sa kanyang, ano yan? sa kanyang bibig. Nakuha niyo mga kapatid? Yung may akda, mahuli mo talaga siya kung anong, hindi niya nang pansin. Ang silitang katawan ni Pablo at yung buhay na iyan nasa katawan. Okay? Kinumpara doon sa katawan at buhay, di ba? Na ibinibigay ng Diyos. Okay? Kasi mayroon ng muling pagkabuhay. Bakit pinapahalagahan ng Diyos iyon? Mayroong muling pagkabuhay. Okay? Tapos, bakit nagtitima akong ganyan? At tinatanong natin, dini nating pansin, sinakyan ko yung sinabi ni Tatay Ted, yung pinaka-end na salita, titik ha, titik, yung service, yung paglilingkod. Imbis nga sacraments, gagawin kong service sa sacraments ay nandoon ang service sacraments. So, okay. So, yun, ang simbolo, sumisimbolo kasi yung katawan, kung sumisimbolo kasi yung buhay na nandyan sa katawan, okay? Yun po ang gustong ipaabot ng may akda. Bakit? Kasi alam ni San Pablo na sa unang plano plano ng Diyos po, doon nahulog si Eva at Adan sa kanilang mga ninais sa pita ng laman. Okay? Kaya nga yung mga tuno ni San Pablo, pita ng laman, katawan, buhay na nawala na sa paraiso, na ilabas na sa paraiso, yung mga ganyan. Nagkasala, yun. Yan ang tuno ni San Pablo. At kinuha niya iyon sa nangyari nga ni Eva at Adan. At mayroon na tayong bagong Eva at bagong Adan. Ang bagong Eva sa gospel po, so sa gospel, sa lahat ng gospel, ang bagong Eva ay tinuturing babae. Okay? Ang sa lumang babae na sa Old Testament nga nagkasala ay tinatawag talagang Eva. Okay? Yung baligtarin mo ang Eva, babae talaga yan, bae. Yung babae talaga yan. So natural. Yung Eva, baligtarin mo bae, ay siyang unang ina ng sangkatauhan. Okay? So, yun po. So, generally lang ito ha. Wala pa ha. So, ikukunin ko kayo doon. Okay? Kasi doon nang i-recover ng Diyos po sa simbahan na inuutir ngayon. Bakit ito ang pagdiriwang? Si San Tiago, siya yung unang minartir. Sino makapag-approve? Amen or no? Unang minartir po na apostolis. Na apostol. So, unang namartir na apostol. Si Santiago. Si Santiago ba, Brother Ted? Santiago Apostol po, St. James. Okay. Confirm, Tatay Ted? Nandiyan Tatay Ted pa. Opo, sinabi po din kami ni tatay. Sinabi niya kanina, si Santiago nga po. So, hindi ko narinig yan. So, kasi siya yung unang na minartir doon sa Jerusalem. Okay? Kasi siya yung unang bishop doon sa Jerusalem. So, namartir. So, pinalagahan yung pagkamartirdam. Ano yung namartir niya? Katawan. Okay, katawang lupa. Okay, pinatay. At pinalagahan iyon. Kasi bakit? Kasi bilang isang santo o banal, naging, ito na ang tanong mga kapatid, another na tanong, naging useless ba ang katawan? Sige nga. Kasi, inano na lang niya eh. Hayaan ko na lang mamatay ang aking katawan, alang-alang naman ako sa Diyos, sa aking espiritu kaluluwa. Ang tanong, naging useless ba ang katawan? Walang makasagot agad. Ito po, babasahin ko po. Brother, Sige. Sapagkat Yes. nalaman ko ang Diyos muling bumuhay sa Panginoong Hesus, at siya rin bubuhay sa aking kasama niya. Okay. Nakasulat po yun. So ang tanong dito, yung pangalawa ng tanong, maganda yan brother, yung buhay, katawan, bubuhay uli. Okay. Naging useless ba ang katawan? Kaya nga, isang alang na lang, pinapakain sa liyan, pinapatay. Ganun, naging useless ba ang katawan? Hindi po, dahil nga binuhay tayong maguli eh.
Hindi po ba? Matindi. Wala pang binuhay uli, sister. Hindi pa nga wala pang binuhay uli eh. Nabuhay si Jesus. Katawan hindi po nawala. Okay. Useless na useless. Sige, sino magdagdag pa dyan? Bro, Hindi syempre useless mahalaga ang tanong mo ay kung naging useless. Ibig sabihin ng useless kung walang napakinabang, ano, parang ganun. Natural man Okay. ang pakinabang sa katawan, hindi naman tayo makakapaglingkod kung walang katawan eh. Kaya nga tayo Wow. binuhay. Paano makapaglingkod ng walang katawan? Kaya mahalaga ang Wow, okay. katawan. Amen. So, ngayon, nadidiinan natin pansin at diinan talaga yung sagot na yan. Maganda yan. Therefore, sa makatuwid, diyan tayo pinapalagahan ng Diyos sa ating katawan. Hindi lang muna sa pagkabuhay muli ha. Diyan tayo pinalagahan ng Diyos. Bakit pinalagahan ang katawan? Sige nga, sinong gustong mag-ebidensya pa? Bakit Yes po, pinalagahan ni Jesus? Panginoon. Yes po, brother. Pagkat ang ating katawan ay templo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Wow. So, templo ng Espiritu Santo. So, kanang Yesu Kristo, Espiritu Santo, brother, ha? Templo ng Espiritu Santo. Espiritu Santo, Espiritu Santo. Okay. Espiritu Santo. Ang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Sino pang gustong sumagot? Kasi malaga pa lang katawan eh. Sige nga. Diyan tayo pinapalagahan eh. Sige, sino pa? Isa na yan. Templo ng Espiritu Santo. Sino pa? Pagkat ang ating katawan ay larawan na ginawa, nakawangas ng ating Panginoong Jesucristo, dapat nating pahalagahan tulad ng pagkapahalaga sa Kanya. Amen po. Yan ang pinaka-umpisa. Pinaka-umpisa yun. Sa Genesis yun. Amen. Sa Genesis yun. Okay. Number 2. Number 3. Ala, sino pa? Ala. Talaga, no? Ganda, no? Na-appreciate na ninyo? Na, uy, ganun po nakatindi ang Siyempre, first brother, reading. at mahalaga ang katawan dahil naandito ang lahat ng bahagi. Di ka? Lahat ng bahagi. Lahat kailangan ng Okay. bahagi yan. Pagsasalita, lahat ay kailangan. Ang mga magulang para gumawa ng bata, excuse me, sila yung kuha sa procreation, ano? So, alam nga naman mga ang mga Procreation, yes. puno o mga ang espiritu, di ba? Ang katawan ang Okay. kauna-unahang sangkap para lumaganap ang tao. Bro, ganun kasimple Yes. ang akin dome. Yes, okay. So, i-arrange na natin ha. So, ang una po, yung sinasabing ginawa tayo ng wangis. Number 1 yun. Nilalang tayo Okay. ng Diyos, di ba, na katawan. Nilalang tayo ng Diyos na may katawan, hindi espiritu lamang, di ba? Yes. So, yun. Nag-agree na yan. So, yung number 1 talaga, nilalang tayo ng Diyos na may katawan. At number 1 pa rin, nasa number 1 pa rin, yung katawan na yan ay ayon sa wangis niya at larawan. Number 1 pa rin yun kasi nasa Genesis yun. In order tayo ha, in order muna tayo. Yung number 2, procreation. Sinabi na ni Sister Feg yun. Number 2 yan kasi in order lang tayo sa mga chapters. Okay, procreation. O ano pa ang kalagahan ng katawan? Yung spirito. O, Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo. Okay, number 3. Number 4. Sino pang gusto mo palaga sa katawan? Ako po. Sige po, Ang sige. katawan po, ang nagpapatunay na ang Diyos po ay nagkatawang tao. Na yun po ang Wow. ipinanganak ni Mama Mary. Matindi ito. Po sa So, nagkatawang tao po yung yan, matindi ito. So, yung tracing kung paano umiksi na pumasok ang Diyos, anak, bumaba sa katawang lupa. Matindi ito, no? Bakit? Kasi mayroon niyang gusto niyang papalagan uli yung nawalang wangis at larawan ng Diyos, yung nakasala sa Ibatadan, number 1. Number 2, ang procreation, kahit ano-ano na lang procreation, na misguided na yung procreation kasi dahil napakasala. Number 2 yan, sinabi Sister Bell. Number 3, yung katawang may espiritu ng Diyos. Okay, number 3. Number 4, sa gospel po, pinapalagahan ni Jesus kasi diyan tayo ibinabalik lahat kung ano man yung promisa o paglalang niya sa tao sa magitan ng pinapalagan. Bumaba talaga ang Diyos, anak, sa atin at nagkatawang lupa. Matindi to. So, matindi mga kapatid. So, 4 na. So, ngayon, okay, dito na naman tayo sa another na tanong. Ano bang gusto natin ipaabot natin dito?
Dahil mahalaga iyan at pinapalagahan ng Diyos iyan at tinitrace natin back from Genesis up to sa kapangyarihan na nangyari sa incarnation na ginawa ni Jesus. Mahalaga talaga ang katawang tao. Kaya nga, yun po hindi naging useless. Mayroon itong dignidad at kabanalan. So, sa katawan muna tayo mga kapatid, ha? Mayroon itong dignidad at kabanalan. Ang tanong, dito na tayo. Sa lahat ng ating pag-intindi, binabalangkas natin ito, ang pagpapalaga, bakit o saan natin matrace ang pagpalaga sa katawan na yan? Kasi mula sa Diyos, okay, hanggang pinapalaga ni Jesus. Bakit ba sa oras ngayon, okay, may maraming tao na hindi nagpapalaga sa katawang lupa, sa kabanalan na iyan, sa dignidad na iyan. Walang pagrespeto, nilampaso kung ano-ano pang mangyari na crimes against human, physical human. Bakit ganon? Okay, yan po, intro tayo dyan. Bakit ganon? Hanggang ngayon. Sige nga. Dahil po hindi po sila naniniwala na ang nagkatawang taong yun ay ang Diyos. Yun po. Kaya po, Okay. hindi kanila pong pinawala ng, ibig sabihin po, hindi po Bisa. nila ginagalang ang katawan na yun dahil hindi po sila naniniwala na ang Panginoong Diyos ay Diyos. Okay? So, liban dyan, sister, ulitin natin yung apat na naman. Hindi sila naniwala na mula ito sa paglalang ng Diyos at mayroong katawan, wangis, larawan niya, spirito ng Diyos ay nandyan, buhay ng Diyos nandyan, talagang pinapalagaan iyan sa lahat na iyan na ating natutunan. So kung natutunan pa nila ito, ibig sabihin, hindi na sila mag-against the crime, the physical human, hindi na basta-bastang hindi na nirespeto, mayroong abortion ba? Mayroong crimes na killing, murder, mayroong rape, o ano-ano pang hindi napahalagaan ang dignidad ng katawan ng tao, babae man o mga lalaki. Di ba po? Kaya nga mag-intra talaga ang first reading, namatay ang martyr na iyon na James kasi hindi naging useless ang kanyang kamatayan. Pinapalaala sa ating pagdiriwang ngayon na oo nga, nandyan na siya, na kung ibigin man ng Diyos na hindi siya mamartir, okay lang din. Pero namartir man siya, pinapalagan pa rin iyon upang ang katawang lupa niya ay maging daan sa pagpapalaganap sa Ebanghelyo na ito. Kagandahan sa katawan, kasi kahit man mapatay ang katawan, sabi nga ng Ebanghelyo, kahit man mapatay ang katawan, ano ba ang inyong kinatatakutan na yung mamatay o mawala ang inyong kaluluwa espiritu sa Diyos? So, hindi ito daan ito. Okay? So, hindi siya useless. Makakatulong ito, pinapalagaan pa rin natin, ibig sabihin, okay tayo kung hindi tayo mamartir. Hindi, pero irespeto naman, dignified naman, may dignity naman tayo. Tapos, pahalagahan ang katawang lupa. Kaya nga, mayroong sinasabing naniwala, oy buhay iyan, huwag mong patayin, huwag mong, mayroon pang kuwan doon, yung, anong tawag yon na maging mamatay na kasi dahil sa sobrang sakit, yung anong tawag doon, yung, ano na, mercy killing, yung euthanasia, yun, matindi pa rin yun. So, matindi. Kaya nga, ang pinakadulo doon, hindi tayo pwedeng umugot, kumitil, o umalis ng buhay na yan, putulin na lang basta sa mga gadgets na yan sa ospital kasi hindi pa rin tayo ang nagmay-ari dyan. Kahit sino pang mag-usap-usap dyan, medico, parents, mag-waiver sila, hindi pa rin ikaw ang nagbigay o tayo nagbigay ng buhay na yan. So alagaan na lang, palagahan na lang hanggang ang Diyos po ang siyang masiyahan na siya ang kukuha nito. So matindi ito mga kapatid, ang pagpahalaga dito sa katawan. Kaya nga mayroong pagligtas. Yun na nga, sabi ni San Pablo, ito na ibinibigay ko aking katawan upang kayo ding mabubuhay. Okay? So, ibig sabihin na gamit ang kanyang katawan, pinapalagahan iyon sa panahon niya at hanggang mailabas ang pagkabuhay muli din. Kasi mayroon palang buhay resurrection. Kaya nga,
hanggang sa ating panampalataya, kahit na namatay ang katawan, naagnas ang katawan, pinapalagahan pa rin natin hanggang sa ano tawag doon, paglagay sa wastong tawag doon, kaparaanan ng seremonyas ng burol, di ba? Wala kami, sinanay lang dito sa bukid. Sabi ko sa kanya, Pagburol, kita lang di ba po? Amen po ba? balik namin. Kaya hindi basta-basta itinatapon na lang dyan, gawin na lang o basta for the sake of, ano tawag doon, economic value, i-ano mo na lang, i-cremate. So, unang-una po, saan ang iyong pananampalataya? Katawan ng Diyos iyan, ibig sabihin, nilalang ng Diyos yan, ginawa ng Diyos yan. Kahit na nasa putik yan, kahit na maagnas yan, hindi pa rin ikaw ang susunog diyan. Matindi, no? So, matinding panampalataya ito. So, kung sino man mag-waiver, kung ano man mangyari, i-cremate na lang inyo for the sake of economic reason, hindi pa rin kayo aayon dyan. Kasi ganun din pala ang kaibahan na kung ang Diyos ay nagbigay ng buhay na hininga mo, ang Diyos din ang siyang magpaagnas natural sa iyong buhay. Hindi ka ikaw ang susunod at uubos na lang agad. Uupos na lang agad. So ito yung mahalaga mga kapatid sa akin, hindi basta-basta sa tunay na Kristiyano na for the sake of economic reason lamang or kasi ma-question talaga sana panampalataya mo na yan ay ginawa ng Diyos. Ang iyong hininga, binigay, spiritual kaluluwa, pati na iyong katawang lupa, pinurma na, hinulma iyan. 9 months sa iyong parents, pinalakihan mula sa pagbabata hanggang lumaki ka. At maubos yan, hindi sa sunog po, kundi sa natural na pagbalik sa lupa. Amen po ba? Amen, amen. Talaga po palang kardisyon na hindi naayon sa ating simbahang Katolika. Amen po. Yung cremation po, questionable lang siya kung talagang makita na wala kasi siyang panampalataya or Muslim siya or ibang tradisyon ng mga Buddhism. Kaya nga, tingnan niyo kasi ibang panampalataya at maling pananampalataya. Kasi wala na silang ganon sa sinasabi ni Jesus. Ano? Pagbigay halaga sa katawang lupa, pagbigay halaga sa iyong spiritual na kaluluwa. Dalawa palagi po yan. Okay, so too much for that. Pupunta tayo sa gospel. Tingnan natin kung magkaayon ba. Ay, Okay. hirap. Di ba sige po. kanina nagtanong ka, nais ko lang ang sagutin yung sabi mo, bakit ganyan, parang nawawala ng pagpapahalaga sa buhay, ano? Basta na lang Yes. nagpapatay, ngayon grabe. So, ang aking sagot dun bro ay, yun nga, pagka halimbawa hindi klaro, na yung tao na yan, mahal niya ng Lord, kahit paggalit na galit, kaya kung maiiwasan halimbawa hindi maghangad ng kapahamakan ng kapwa, dahil yung tao na yan ay mahal ng Diyos at kasama sa mga kanyang iniligtas. Ayun bro, salamat. Yeah, matindi talaga yan. Yung pagliligtas ng Diyos, hindi agad-agad spirito kaluluwa po. Ang unang-una nga niya, yes po, pinatawad ka na sa iyong kasalanan at iniligtas ka sa iyong kaluluwa spirito at pinapalagaan ang kagalingan din ng katawan. O, di ba? Kasi kung hindi pa mahalaga ang dalawa, ay ganun na lang magsabi ni Jesus, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. O sige, manatili ka sa iyong hindi paggaling. Ay, hindi So, magresulta talaga both po, both. Pag pinatawad ka sa iyong kasalanan, ay ibig sabihin, kagalingan sa espiritu kaluluwa at the same time, kagalingan sa physical. So, matindi yan. Kaya nga, marami tayong... So, salamat Sister Ted sa ganun na pagpalaga po. Dahil po walang nice education, Christian education, Catholic education, hindi niya naabot yung mga ganyan na mga katuruan. Kaya nga dito sa ating Friends of the Bar, kung sino mga ina, kung sino mga nono, ituro naman niyo sa inyong mga anak ang pagpalaga. Ma-practice naman iyan. So little by little na anak, ito palagaan mo ito, respeto mo ito, gawa ng Diyos. Ibanggitin po, kahit na walang chapter at saka verse, kasi ganun po tayo nilalang ng Diyos. Pinurma tayo ni Jesus, pinurma tayo ng Ama, Espiritu Santo, hiningaan tayo. Ganun po ang gusto ng Diyos. Hiningaan tayo sa Espiritu kaluluwa at the same time, pinurma tayo, hinurma sa tiyan nating ina, mula sa pagbabata hanggang tumanda tayo at mawala na lang dito, maupos na lang, maupos tayo sa natural nga way sa harap ng Diyos. Kung ganun po, sabihan natin ang ating mga anak, turo natin ito. So, yun po ang pagpalaga. Ngayon, papasok na tayo. So, wala na maghirit doon. Papasok tayo sa gospel po.
Tingnan natin kung ma-unite ba. Okay. Yung pagpapahalaga yung mapayapang pagkaugnay ng katawan at espiritong kaluluwa. Okay. Mapayapang pagkaugnay ng espiritu kaluluwa sa katawan. Okay po. Sa gospel po. Okay, dito tayo sa gospel. Noong sinagot, okay, kasi nandoon na ng ina, nagkapalmoks na nga, nilampasan niya lahat, kasi marami na yung nakikinig. Okay, natural lang yan. Natural, very natural ito. So hindi muna tayo sa very natural. Doon tayo sa tanong. Okay, kasi nagpalawak na tayo para makonek natin lahat. Noong sinagot siya ni Jesus, anong salita na sagot ni Jesus doon? Sige nga, pinaka-keyword. Okay, unang sagot ni Jesus. Sige nga, sa gospel po, yung ina, sinagot na ni Jesus. Ala. Sinong nagbasa ng gospel? Para makonek natin ang lahat ng mga tinutukoy ngayon. Sagot Sa ni first reading. Jesus, Ha? wala sa kanyang kapangyarihan kung saan sila kung sinong ilalagay sa kanyang kaliwa at sa kanyang kanan, kundi nasa kapangyarihan ng Ama. Okay. Yun ang pangalawang sagot ni Jesus. Dito tayo sa unang sagot po. Bro, ang unang sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Okay? Number 1. Number 2. Ang unang tanong po ni Jesus, ano ang ibig mo? Okay? So, yung babae nag-present. Okay, tapos sinabi sa babae, ngayon, anong sagot ni Jesus? Yung sinasabing hindi mo alam ang iyong hinihiling. Okay. Number 2, na sagot. Pangalawang sagot po. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Yan po ang tanong ni Yan. Jesus. Matindi, no? Yun ang pangalawa. So, may number 1. Okay, yung number 1 talaga, hindi mo alam. So, parang sinummarize na kasi yung hindi alam, ganun pa rin. Kasi doon sa Ama kasi ang nagmula yan. So, yung number 1, yung number 2 agad, yung sinasabi, mamabata mo ba? Okay. Di ba? Ulitin nga, brother. Robert? Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Yan. Saan yan nag-refer? Di ba sa katawan? Di ba? Sa pagtitiis, paghirap, pagsikap, sa katawang lupa. Di ba po? So matindi. Alamin natin na mamabata ba, futuristic yan. So kaming ang kamatayan ni Jesus. Sa kaming ang pagdurusa ni Jesus. Ayun po. Pero ganun pa rin, ayun lang yung sinabing yung last means niya. Mamabata ba ninyo? Okay, mamabata ba ninyo? So yun ang sagot na matindi, pinapalagan ang katawan. No? Ang paghirap, pagsisikap ng katawan na iyan. Kaya nga, doon din sa paghirap, pagsikap, kung ano man iyan, cross ni Jesus iyan, mayroon tayong cross din. Di ba? Nalala natin na inimbitahan tayo sa St. Luke, anong chapter niyan, sister? Take up your cross daily. Matthew chapter 16, verse 24 po. Pero meron din silang parallel na Lucas, bro. Lucas, okay. So Matthew chapter? Ako, Matthew chapter 16, verse 24. If anyone 16, wishes to 24. come after me, let him deny his cross. Let him deny himself, take up his cross, and follow me. Okay. So Matthew 16:24. Okay ba yan, sister? Matthew 16:24. Opo, bro. Pinaka-kauna-una akong verse na memorize. Matindi yan, no? So deny yourself, di ba? Yung nalan yung deny yourself, ano yun? Nasa discipleship yun, sa turo ni Sister V, di ba? Talaala, no? Yung being disciple, deny. Okay, deny yourself. Take up your cross. Tapos doon sa reference na parallel doon sa St. Luke, dinagdag niya, take up your cross. Ang nagdagdag, daily. Daily. So kaya nga, yung daily. So take up your cross daily. Yun sa St. Luke yun, ang daily. Doon makita ang daily. So araw-araw po sa ating buhay, yung pagbabata, pagdurusa natin. Nakuha niyo? Talagang, tapos anong sagot ni Jesus? Pwede naman, maaari naman, di ba po? Di ba? Hi guys. Hindi ang sumagot yung ina.
o silang mga anak na sumagot? Sige. So, sino bang sumagot? Ang ina o mga anak? Mga bata namin. Ganun ba ang sinagot sa gospel? Sinong sumagot doon? Ah, Ogon, yung pong mga yung mga apostoles na? Ang mga nakikinig ng mga apostoles? Mga bata namin? Ganun ba? Opo, marami po sumagot. Nababata namin, marami po ibig sabihin, marami silang sumagot. Wow. So, matindi. So, okay. So, later on, nandoon na rin ang sinasabing sunod na tanong ni Jesus. Yung pagbalangkas doon na hindi kasi niyo alam ang kanyang iyong hiningi. Kasi sa ama lang iyan sa langit. So, yun po. So, take note natin na yung pagpapalaga sa katawan at yung sa espiritong kaluluwa. Bakit ganito? Yung kapayapaan ng pag-ugnay ng katawan, pagpalaga ng katawan at sa espiritu. Kasi at the end, Diyos pa rin ang mangibabaw nga mag-decide. O, di ba? Naalala niyo? Ang Diyos pa rin ang mangibabaw mag-decide kung anong gawin mo sa iyong katawan, kung anong gawin mo sa iyong espiritu. Kasi hindi yun sa'yo ang mag-decide. Di ba? Kung may lagay ka dyan sa trono na iyan, sa posisyon na iyan, sa kapangyarihan, at kung ano man iyan na makapiling ka sa Diyos, di ba? Sa kaharian kasi ng Diyos, mayroong nasa kanan, sa kaliwa. Ang sa kaharian ng Diyos, mayroong makapiling. Yung sinasabi niya, ang lahat na makita niyang maganda, mabuti, yung lahat na tumutupad sa kanyang kautusan, gumagawa, ayon sa kanyang kalooban, sige, come children, come to me in heaven, makapiling mo ang Diyos. Hindi na kailangan kung nasa kaliwa kanan ka, importante makapiling ka ng Diyos. So ngayon, ang tanong, pag nakapiling ka ng Diyos, ibig sabihin, ganun pa rin. You are at the same time, nasa kanan at kaliwa ka, walang problema yun, nakapiling ka sa Diyos. Ngayon, ang makapiling ka sa Diyos, desisyon ba ng Diyos lang iyon? Ang sinabi, finally, sinabi ng Diyos, ay sa Diyos iyan. Okay? Ang sa Diyos iyan, dahil makapangyarihan ng Diyos ang mag-decide. So, hindi sa atin na sino mang maligtas at hindi kayong maligtas. O, di ba? Maraming nag-isip din, nagsabi, mga sikta denominasyon, maling katuruan, nagsabi, kami lang ang maliligtas. Wow! Tanggapin mo ba itong taludtod na ito? Ang Diyos pa rin ang mag-decide kung sinong na makapiling niya. Amen po ba? Kung sinong maligtas. Amen. In Amen. general, okay? So, hindi lang sa kanan kaliwa natili tayo sa literal, kundi makapiling tayo sa Diyos. At yung makapiling sa Diyos, ibig sabihin, ang siyang maliligtas. Di ba? Tapos magsabi ka agad nga ang maghusga ka na kayo lang maligtas o kami lang maligtas. Hindi Huwag kang mag-judge na gano'n, huwag kang magsalita ng patapos kasi hindi rin iyon tama kasi ang Diyos lang siyang magsalitang patapos. So matindi, no? So mga kapatid, naitaas na natin ating level sa ating pag-aaral na kahit na binabalangkas natin sa pagitan ng literal, pero kakaiba ang guide kasi nakita niyo kung doon kasi tayo sa sinabing gospel lamang na walang kapistahan, sana doon tayo sa usapin na pagpakumbaba. Di ba po? Naalala niyo yung tema ng pagpakumbaba? Kasi itong itong dalawang anak ay gustong itaas ng ina, ay nagmataas din ng ina, nilampasan na lahat. Doon sana sa tema ng pagpakumbaba. Pero hindi ko kayo dinala diyan kasi nasa kapistahan tayo sa pagpapalaga ng katawan na iyan ni San Tiago at nagpapakamatay siya diyan. At ganun din si San Pablo. Pinapalaga niya ang katawan upang maging daan gabay para maabot ang pagpapalaga ng pagkabuhay muli. O, di ba? Kakaibang tema, dinidevelop natin. So, ngayon, sa lahat ng iyong binabalangkas natin, mag-end ba agad? Mula sa umpisa, pananampalataya, mula sa umpisa ng education of faith, yung catechesis, doktrina, patungkol sa pagpalaga ng katawan. So, education of faith, doktrina ng pagpalaga ng katawan at kaluluwa, katawan, lupa at kaluluwa,
buhay ngayon at buhay na walang hanggan. Ang pagpalaga nito, ito yung education of faith, yung catechesis. Mayroong pananampalataya, mayroong pag-unawa, mayroong pagtanggap, at ang kaduluduluhan, yung service. Kasi ginagamit natin ito alang-alang sa Diyos at sa kapwa. Talagang hantong talaga tayo sa yung asal, yung dasal at asal, kaugalian at saguan. So kagaibang tema, di ba mga kapatid? Nadiin ang pansin ng iba na nakikinig. Yes, loud and clear. Wow. Oh. Okay, sino pong gusto mag-follow up, magbahagi? Sige na, pwede na. Hindi na ako magtanong. Okay na ako. Maraming Maganda salamat. nagtatanong. Pero maganda pag nagtatanong ka para malaman mo kung kami ni natutuhat, ni natatandaan. Ako, ibig sabihin, ako pa rin ang magtatanong. Pwede rin, pwede rin. So nakikinig Maganda ba po. kayo? Okay, makikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Okay, yan, ito yung tanong. Sa mga nabalangkas natin, ito yung tanong. Saan yung matatagpuan yung unang pagbanggit na pinapalagahan ng katawan at yung espiritu? Saan matatagpuan sa libro ng Biblia? Exempted si Tatay Ted dito, ha? Saan po? Kasi binalangkas natin eh. Ang umpisa sa pagpapalaga ng katawan. Kasi yung reason ba? Pagpapalaga ng katawan, espiritu. Saan matatagpuan? Sa libro ng Biblia. Kahit na walang chapter sa verse po. Binigay natin sa Genesis. Paano in-express? Express mo, sister, sa iyong paraphrase, sa iyong kaparanan na pag-express. Paano sinabi ng Genesis? Dahil ang Diyos po ay banal, tayo po ay nilikha niya na tayo ay kawangis. Kawangis. Wow. Genesis So, 1:20. Genesis chapter 1. Chapter 1 verse 26 po. Yan, matindi, no? So, nauna talaga yan. So, talagang mag-down o mag-down, ibig sabihin, trace back talaga sa lahat ng mga basic nating preaching. Preaching, basic preaching talaga. Mag-umpisa talaga diyan. Wangis ka ng Diyos. You are dignified child of God. You are worthwhile child of God. You are not worthless child of God. Matindi, no? Grabe. So, Friends of the Bar, Charismatic, Catholic, Kristiyano, diyan tayo pinapalaga ng Diyos. So, umpisa na yan. Number 2. Pwede na magtanong. Number 2 doon. Ang sumunod doon. Kasi may sumagot na kanina eh. Review mga kapatid. Pagkatapos dyan, na nagkaroon ka ng katawang lupa, ginawa ng Diyos sa wangis niya, ano sumunod? Ano pang pagpalaga sa katawan espiritu na yan? Nandyan sa'yo. Education of faith, catechesis of our doctrine. Tanggapin natin palaga ng katawan dahil hindi lang larawan ni Jesus, o larawan ng Diyos, Espiritu, pati na yung pangalawang sagot. Ano yung sagot po? Wala na naman kasagot. Follow up naman kayo, sister. Kahit na walang verse sa chapter. Yung reason yun, binibigay natin kanina. The reason why you value Bro, Yes po. hindi Sister ko lang Erlinda. matandaan kung anong book. Sige Pero lang, sige di lang. ba binanggit ang katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Templo ng Espiritu ng Diyos. Wow. Templo ng Espiritu Santo. Wow. So, yan ang pangalawa. Tama ba yun? Okay. So, yun sa Roma man iyan, ganun pa rin kadugtong kaakibat doon. Yung sinasabing ginawa kasi tayo ng wangis, larawan ng Diyos, templo tayo ng Diyos. Okay, palagi pong nabalik doon sa paggawa ng wangis, larawan ng Diyos kasi templo tayo ng Diyos. Okay. Okay. Okay, number 3. Bro, dagdag ko lang po dun sa Temple of the Holy Spirit, yung pong sulat po ni San Pablo sa taga-Corinto, chapter 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat
binili kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo iyon sa parangalan ng ang ating Diyos. Amen. So, imagine ha. So, pinapalagahan ang templo ng Diyos kasi galing sa Espiritu Santo. Pinapalagahan ang templo ng Diyos kasi talagang binili kayo sa, grabe, sa dugo, katawan ng Kristo. Grabe, no? So, wow. So, yun ang pagpalaga po kasi palaging na-refer doon back to the Genesis kasi yun po ang original na paggawa ng tao mula sa Diyos. No? Yung walis larawan niya, temple of the Holy Spirit, ay pinapalagahan tayo. Okay? So, okay na yan mga review ngayon mga kapatid. So, yun ang education of faith, yun ang doctrine natin sa ating catechesis ngayong araw na ito, at yun ang Father Ike, matutunan may natin. pahabol ako. O, sige po. Patawid-tawid, kaya ibig kong sabihin bro, mahalaga sa Panginoon ang katawan, kaya ito kanyang nilikha dahil dito talaga mahahayag ang kanyang pagmamahal na anumang gawin ng katawang ito, sumuway man pero patuloy pa rin niyang mamahalin at ang nais niya ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ayun ang akin bro. Matindi. So, yun. Matinding punto yan. Yung maliban doon sa sinasabi mo kanina, ikaw sumagot na procreation. Yung procreation, maliban lang doon. Ito na ang sinasabi. Yung pagkabuhay muli na nandoon pa rin pinapalagahan ang katawan. At nakita naman natin yung si Jesus na nabuhay muli. Kakaiba ito sa tatlong persona ng Espiritu, sa tatlong persona ng Diyos. Di ba? Si Ama, hindi man naging tao. Walang katawan. Ang Espiritu Santo talagang walang katawan. Iyon. Si Jesus na may katawan, dinala pa sa langit. Amen po ba? Nakita niyo? Si Jesus na mula sa langit ay walang katawan. Espiritu kasama ng Ama, Espiritu Santo. E pagdating, pabalik niya sa langit, dinala ang katawan. Amen? Nakita niyo? Tapos, tatagumpayan niya, makapiling tayo sa Diyos Ama sa langit o sa ano-ano pa. Sa final judgment, nasa pagkabuhay sa mga muli, pagkabuhay sa mga patay at mga buhay, mayroon pa rin pag-unite ng katawan sa kanyang espiritu kaluluwa. Grabe yung pagpalaga ng katawan. Di ba po? So mula sa Genesis hanggang sa katapusan ng mundo, pinapalagahan ang dignified body na iyan na gawa ng wangis katawan, wangis larawan ng Diyos, gawa ng kamay. So minamold tayo mula nga sa putik lupa kung ano man buhangin iyan. Tandaan, gawa ka ng kamay ng Diyos. Matindi. Wow. Nakakaiyak naman sa pagmamahal ng Panginoon. Oh, matindi. Kasi Grabe. when we sing the song, You are a Father, di ba? Make me as your... Awit mo kagabi. Grabe mga kapatid. You are the Father, I am the clay. So matindi yan. Kaya nga grabe talaga. Na kung magsinabi ka nga, makalimutan ka ba ng Diyos bilang ina? Hindi po. Ang Diyos ay bilang ina, makakalimot ba? Hindi po. Makakalimot ba ang Diyos na ikaw ay gawa niya sa kanyang kamay? Hindi po. Talaga, no? Iingatan ka niya. You are like a clay mold in His goodness, in His image and likeness. Wow. So, pinapalagaan tayo ng Diyos, minamahal tayo ng Diyos, at the end, hindi pa rin tayo ang mag-decide sa katawang lupa na ito, sa espiritong kaluluwa na ito. Ipabaya natin sa Diyos ang lahat po. Na kaya nga sa inang ito na Salome na para alang-alang sa kanyang anak, hindi po. Sa Ama sa langit, ibig sabihin sa Diyos po, ipaubaya natin ang lahat. Mabalik tayo sa Diyos at babalik tayo sa kanyang desisyon. Thy will or His will be done on earth as it is in heaven. Amen? Amen po. Brother, ang kaluluwa ba at saka espiritu ay magkapareho? Hindi. Yung sa pagbalangkas ng mga scholars natin, lalo ng mga philosophers, kakaiba talaga. Ang kaluluwa ay siya pong nag-innate, ibig sabihin nag-cling on sa body. Okay, para mayroong paggalaw, at yung paggalaw na yan, hinihipa ng Diyos yung espiritu. Ayan. So, maging mabuhay siya, mayroong flow, yung fluido ng blood, cells, lahat-lahat na gumagalaw, kasi mayroon siyang kaluluwa na buhay. At yung buhay na yan, na hinipa ng Diyos, espiritu. Kaya kakaiba talaga. Ang espiritu ay galing sa Diyos. Ang kaluluwa ay nakaangkla sa katawan na siyang gumagalaw.
So, napapagalaw siya sa yung ihip ng espiritu na yan. Kaya nga, sinasabi natin, yung kaluluwa na hindi natin makikita, yung energy na yan na hindi natin makikita, yung nagpapagalaw na yan ng fluido, tubig, dugo sa atin na hindi natin makikita. Ano iyon? Parte yan, kapahagi na yung kaluluwa. At yung kaluluwa na yan kasi hindi natin nakikita. Minumove in din yan inward by the Spirit of God na inihip niya. Kaya makakaiba. Salamat po. Sir Ed, maganda So, kaya nga, pinaliwanag mo. Ang alam ng marami. Sakala ang napunta ang kaluluwa pag namatay. So, kaya nga, naalala nyo mga kapatid na yung mga sekta denominasyon, sabi nga nila, okay, ito na mga kataruan din na mali. Sabi nga niya, kasi wala silang pag-distinguish sa dalawa spirito kaluluwa. Sabi nila, pag mamatay ang taong magnas, namatay din kasama ang kaluluwa. Okay. Tapos, tinanong ng Katoliko, ang kaluluwa kasi nasama sa agnas na matay kasi hindi siya nakikita. Mayroon ba yung spiritual, invisible na parte o wala? So mayroon. Ay kung mayroon, yun ang kaisa doon sa espiritu na babalik sa Diyos. O, di ba? So mayroon tayong mga espiritu, kaluluwa, nga nandoon na sa langit. O, yung mga banal na santo. Ay, patanong din po, Sige. yung po bang, Sige. totoo po ba yung sabi na ang kaluluwa po pag namatay, after 40 days, saka lang po naalis? Yun na nga eh. Yung kung totoo ba yun, hindi nga totoo, sister. Kasi sa Biblia, sinabi naman na after na nawalan tayo ng hininga, so clinically dead, hanggang wala na, spiritually wala na, ibig sabihin patay na talaga, at may bibing ng tao, di ba, umalis na yung spirito kaluluwa, bumalik na yun sa Diyos agad. So, mayroon bang pinayagan na gumagala-gala ka muna doon, sister, brother, in 40 days? Ganun ba? Sino yung pinayagan niya na gumagala-gala? Sino yun? Sige nga. Sino lang makapagsagot nito? Sige nga. Sino gusto sumagot? Sino pinayagan na gumagala-gala? Mga bad spirit. Ha? Sino? Mga bad spirit. Bro, Hindi. hindi ko sabihin yung mga ligaw na kaluluwa. Di ba yung sinasabi? Yan po. Hello. Yung misunderstood yan, kasi mayroong napakita dyan, kaluluwa espiritu ng aking pamangkin, yan nakamatay lang. Hindi po. Yan ang nasa Biblia, common yan sa Biblia, na pag namatay ka, pupunta agad harap ka sa Diyos, ang particular judgment. Ngayon ang tanong, sino lang makita natin sa spirit? Kasi po, brother, yung pong tagalit sa amin, namatay po yung ang kanya pong papa. Mag-graduation po ng college yung anak po. Nung po siya nagpapaayos papunta po sa graduation, nakita po niyo yung mukha ng papa niya habang nagpapaayos doon po sa salamin. Kaya po nagtatanong lang po ako. Ano to? My God, to. Erase. Kasi po, Yung brother, ayun pong tagaroon po sa amin, namatay po yung kanyang papa. Biglaan po na-attack. Noon pong graduation, July 10 lang po, ayos po siya sa parlor po. Nakita po niya ang mukha ng kanyang papa. Nakabantay sa kanya habang siya inaayusan. Tunay po yun, sabi niya. Kaya nga. Ito ay personal, sister, ha? Personal. Sabi niya. Yan mga kanyan, ha? So, okay lang iyan. Yung mga maramdaman, okay lang iyan. Okay lang yan. Nakatingin, okay lang iyan. Pero wag naman na gawing idol na kasi. Yung idol, superstitious belief. Ibig sabihin, okay, ganito yun mga kapatid, ha? I-erase natin yan sa mind na yan. Gumagala-gala ba ang kaluluwa espiritu? Hindi po. Kasi after death, may particular judgment. Harap sila agad sa Diyos. Okay. Ngayon, harap sila agad sa Diyos. Bakit mayroong mga instances mga limbawa, na para akong tinitingnan? Sabi-sabi nilang iyon. Sabi-sabi. So, okay. Pag magsabing sabi-sabi, machismis yun, personal experience mo yan.
Pero wag Ibig mo, sabihin po, wag imagination lang po yon. pwede, okay, ako kung magsabi ako, Sister, kung nandoon yung sobrang lungkot mo, mayroon nga sinasabi sa psychology, nga baka imahinasyon mo lang iyon. Psychologically, kasi nandoon yung attachment mo, nandoon yung emotion mo, nandoon yung feelings mo. Pero walang problema doon. Basta wag kang magpatihulog, ano to doon? Mag-angkla, mag-attach doon. Wag po. At masabi-sabi na bumabalik ang kaluluwa. Ito yung tanong, sino lang ang pinagala-gala, liban sa mga espiritu-espiritu na yan, sino yung pinagala-gala hanggang 40 dias? Mga Sino lang? ano, mga Hindi talaga. Sa angel, Biblia po, mga sa Biblia. angel. Di ba Ha? po, angel, mga angel, ang Hindi po. nag-ano siyang nagagala. Di po Hindi, ba? yung namatay. Okay, at hindi umakyat agad sa langit. Sino lang ang pinagala-gala na nasa Biblia po? Ang Jesus? Si Jesus Christ. Correct. Naghintay siya ng... Perfect. Ha? Correct. Perfect. So, ibig sabihin, gaya ba tayo ni Jesus? Di naman May mission pa kasi si Jesus. Okay. So, bigyan ko kayong example. Mayroong mga personal experience. Personal experience kung nabasa niyo sa libro, kung napanginig niyo sa TV, kung ano-ano pa mga testimonya diyan, mayroong sinasabing clinically dead. Tapos napunta na siya sa harap ng liwanag sa Diyos at pinabalik. Okay. Pinabalik. Di ba mayroong ganon? Nakita clinically dead, hindi pa siya nailibing, mga 8 hours, 12 hours, hindi pa, kasi kita lang hindi pa makapag-decide. Nabuhay muli. Okay. Anong nabuhay muli? Gumagala-gala ba siya? Hindi Anong anong experience nila? Commonly, nandoon sila sa harap ng langit na yan. Yung ibig sabihin, yung liwanag na yan, yung hukom ng Diyos iyan. Nag-usap sila sa Diyos. Gumagala-gala ba? Hindi. Narinig ba ninyo mga ganyang testimonyansa? Amen po, brother. May naririnig Oh. po kami mga ganon. Brother Kaya Ike. Oy, Brother Ike. yes. Sorry po. Bakit sinusunod din natin yung 40 days na yon after ng mamamatay yung tao o malibing? Bakit Yan. sinusunod din natin ang 40 days? Yun ang magandang tanong. Ang 40 days, ang sino lang hinayaan at liban sa mga, si Jesucristo lang, exempted yan kasi Kristo lang Bakit sinunod? Ito na pangalawa. Bakit sinunod nating 40 days? Kasi dahil din sa 40 days ni Jesucristo, hindi sa paggala-gala niya. Anong ginagawa natin sa 40 days? Okay. Pinagdarasal po yung kaluluwa. Imagine, nandyan lang palang sagot Pinagala-gala ba? Hindi Talaga matindi So, dahil si Jesucristo ay may mission pa sa kanyang mga apostoles, kailangan pa niyang encounter na yon, hindi pa siya diretso sa langit. Okay, sa kang Kristo lang iyon. Pinagdasal natin 40 dias kasi ang Espiritu Kalunan doon nasa harap. Baka nga mapabilis pa ang mapunta siya kung nasa ano nga tawag nasa purgatorio siya in 40 dias. Baka nga sa iyong dasal, sa iyong kabanalan, sister and brother, mapabilis ang pagpunta niya sa langit kung nasa purgatorio pa. Yan po. Matindi, no? Kasi after that... Brother Ike, sige. bakit hindi natin magaya yung, kasi di ba si Jesus Christ, bumaba siya na para magiging kawangis natin. So, after that, na sinasabi mo nga yan, na nandito pa siya, bakit hindi din natin magaya na sinabi ang 40 days na yun, paggala-gala yung kaluluwa natin dito, ng kagaya niya, dahil may mission pa tayo. So, bakit siya lang? Hindi tayo. Hindi. Tao tayo. Matindi yan. Sagutin mo, sister. Ikaw na sumagot yan. Kasi Jesus tayo tao. Yan. May tatanong po ako. Pag ang sabi nila, pag binuhay na mag-uli, may kaluluwa at katawan. Totoo ba ba yun? Kaya nga. Pag binuhay uli ibig sabihin, last judgment, sa final judgment naman yun. Pagbalik ni Jesus, naagnas ang lupa, katawan, lupa, sa mga mabandatnan niyang buhay at patay, babalik yon na mag-unite uli ang bagong
katawan, sa spirito, kaluluwa. Ibig sabihin, itong mga banal na mga santo sa langit, kasi mga tao yon, babalik yon at makiisa naman. Kasi pagkabuhay muli yun eh. So ibig sabihin, si Jesus po, nga siya nagkatawang dala na nga niya ang lupa eh. Pakita niya uli, nga tao siya. Okay, pero yung espiritu, hindi talaga. Tayo po. Tayo ganun po. din. Ganun din tayo. Kasi nung namatay yung amo ko, dinimake. Sabi ko sa aking among babae, bakit nga pinakremate? Paano yun tatagpuan yung mga buto o ano, sabi ko ganyan. Ang sagot sa akin, walang imposible sa kay Lord. Yun. Matindi, no? Maganda yung sagot. Magandang sagot yan. Pero yung example, magandang sagot yan. Pero ang example, wala doon. Wala doon ang example. Ang example kasi, pagpapalaga kung paano binuburol ng maayos ang katawan. Matindi. Kami ang mga nanay ko po talagang hindi man lang nagpaano dahil ayaw nila At gawa nga daw bubuhayin mag-uli ang pananalig nila. Kaya nga yun ang sinasabing, by nature, naturally ginawa tayo ng Diyos sa kanyang wangis at larawan, kaluluwa, espiritu at yung katawan. Ginawa tayo ng Diyos, okay. So by nature din, nababalik tayo na hindi po sa ating kagustuhan. Kukunin ng Diyos at maagnas na lamang naturally babalik sa lupa. Huwag yung pangunahan natin ng Diyos, sunogin, kung ano-ano pa kasi ibang intention mo. Economic reason, wala kang panampalataya sa resurrection, kung ano-ano pa, ibang religion mo, ay babe. So, okay? So, klarado ba yung mga kapatid? May panampalataya tayo sa pagpalaga ng katawan. Pinapalagahan nga natin siya habang nabubuhay. Pag namatay, ganun din, bigyan ng ritual na seremonyas. Okay? Talaga, no? Liban lang. May exemption po. May exemption. Paano nung nagka-COVID, di ba, hindi pwedeng ilibing yung katawan dahil nga may sakit? Diba? May exemption. Yan ang exemption. Exemption. Yung sinasabing may mga virus, epidemics, susunogin. Exemption yan. So, hindi na sa kanilang kuan yan. Yun ang sinasabing by law, enforcing power na yan kasi mahawaan ang karamihan. Okay? Exemption ang tawag doon. Pero kung may panampalataya ka, huwag talaga. Okay. So, okay na mga kapatid. Talaga, no? So, ang mga related nating binabalangkas dito mula sa Ebanghelyo hanggang sa catechesis, education of our faith, at yun ang ating ibig sabihin ibahagi. Buongiorno. Si OGC. So, okay? So, sino pang gustong magkuhan? So, ulitin natin ang mga sagot, ha? Ganon talaga ang pagkasagot. Huwag yung magsabi-sabi pa na superstitious dyan, may kaba-kaba. Anong kaba-kaba? Yung butterfly dyan, may grasshopper dyan, may nagpaparamdam. Huwag po. Brother Ike. Yes. May dalawa po akong katanungan. Una po, yung kanina po yung 40 days. Hindi po alam po ito sa mga Pilipino lamang. Ano po, yung 9 days. Meron pang yung ipinaghahanda talaga, pinagpapatay ng baboy, kesyo, ganun. Ano naman po yung ng 9 days. Tapos second na tanong ko po, yung mga nagdo-donate po ng mga internal organs in case na namatay, acceptable po ba yon? At saka pangatlo po, yung paggamit po ng mga formalin. Kasi sa ibang sekta po, like sa mga Islam, hindi po talaga nila ginagamitan ng formalin. Parang ibinabalot lang, parang mga mommies po. Tipo ganun po yung pagkaka-recall ko. Yan, matindi yan. So, okay. Isa-isahin natin, kapatid. Yung number 1, yung sa 9 days, pareho lang iyan sa 40 days. Pareho lang iyan sa 1 year celebration. Yung ang tawag doon, yung dinadasalan natin yung novena, ang kaluluwa yung babandoksa po. Yung pagdadasal po iyan. Kung nandun sa purgatorio, mapabilis naman, lalo na ang celebration sa misa, mapabilis ang kanyang
kaluluwa magpunta sa langit. Okay? So kung wala, hindi kaparaanan ng Diyos. Yan. May pagdasal natin taon-taon, mayroon din tayong yearly, di ba? Mayroon din tayong every weekly na ibig sabihin isinasama o mayroon tayong sa community, isinasama natin mga pagdasal sa kaluluwa. Pareho lang iyan. Pagdasal para sa kaluluwa. Number 1 yan, sister, ha? Number 2, ano yung number 2 uli na tanong? Yung pong yung pagdodonate po ng mga internal organs, Yan, pagmamatay ng matindi isa. ito. Matindi ito. So, bilang Kristiyano Katoliko, tandaan natin, ha, bilang Kristiyano Katoliko, oo nga, mamatay man ako, makatulong pa rin. Mayroong ganun po. Mayroong ganun din. So, pero i-declare niya yon na may pananampalataya kasi ako. Na mas nakakatulong pa rin kahit na mamatay ako. So, ganoon, ibigay ang kanyang organ, tapos iseremonyas pa rin yung naiwan niyang katawan sa tamang pagburol. So, kasi Brother, charity yun eh. Charity ang tawag doon, sister. Charity ha, charity. Okay, yung number 3 muna, sister. Yung number 3 na tanong? Number 3. Formalin. Yung formalin. O, tingnan nyo ha. Gawin lang mumiya. Anong importansya doon? Anong reason nila? Sa atin, binibigyan ng, anong tawag doon? Balsama, di ba? Para ma-preserve ang katawan. Di ba? Sa kanila, hindi. Ganun ba, sister? Parang ganun po. Hindi po sila, yung tipong ibinabalot po nila sa white, yung white clothing po yung ano. So, ginawa lang mumiya o pag-preserve. Ganun din, preservation iyon. Na malaala pa nila yung importansya ng katawan. Ang iba, hindi nga binabalot, sinusunog. So, depende sa pananampalataya yan. Sa ating mga Katoliko, ganun talaga. Na hindi natin kailangan gawing preservation mumiya, pero sa natural ng aspeto, gawa na natin magandang seremonya sa pagburol ng tao na yan. So, brother, ay dito, Si Sela ng tayo mo, ako lang papandit na. Pasensya na ha, ako lang, brother ay, kanina mawalang galang sa iyo. Yung iyong tanong mo kung sinong pagalagala, kaya ang sagot ko bad spirit dahil sa term na pagalagala. Sorry po. Kasi anong pahuli? Si Jesus Christ dahil nga yung term na pagalagala. Di ba pag sinabing pagalagala, major party iniisip natin mga bad spirit yun na brother, ay ginagaya nga ba ng mga namatay ang hitsura para takutin, para mag-alala o ano? Di ba ganun ang narinig ko, nabasa ba? Tawa, totoo ba yung ginagaya? Dahil ang mga mahal natin sa buhay, hindi naman mananakot eh. Hindi ka bro, ewan ko. Kaya nga, mayroong ganon na dahil sa sobra mong, nandoon ang sobra mong pagkapigatian, doon sinasakyan na gumagala-gala na espiritong diablo, no? Yung espiritong hindi sa Diyos. Sinasakyan doon ng mga imahinasyon, kung ano-ano pa, mga intuition, kung ano-ano pa yung mga feelings, emosyon, at yung sa sinasabi ng mga grasshopper, mga butterflies, sa panampalataya din ng mga hindi na yung Hinduism po. Reincarnation ang tawag doon. Wala tayo diyan. So wala naman tayo diyan. So bawal din 'yan. So kaya nga doon pa rin tayo sa Biblia sinasabing after death papunta ka agad sa pagharap ng hukom na yan, particular judgment. Makita mo sa sinasabing personal experience na nakita nila ang liwanag, nakita nila yung mga kasalanan nila, yung hinukuman sila ng Diyos, papunta ba sa langit o hindi, o sa impyerno o sa purgatorio, yun mga, o pabalikin pa ba, o yun. Kaya nga, nakita agad na sa yung mga nagbumalik sa pagkabuhay muli, yung buhay muli, yung pagbalik ng kanilang pagkabuhay ng kanilang katawan, yung while nga nasa ospital pa sila. Ayan. Na may mga testimony sila ganun. Yes po. Brother ay, ano naman po yung doon, saan po pumapasok doon yung mga practice ng exorcisms? Yun. Matindi yun. Yung exorcism talaga mga diablo talaga. Yung mga humawa sa katawan ng yung sinabi nga so pumasok talaga yung mga diablo, mga intruders ang tawag doon. So talagang pumanhik So sa ano din katawan. po yun, ang spirit po? Parang ika-classify din po yun as mga spirits. Espiritu ng diablo na. Espiritu ng mga espiritu ng diablo. Okay. Kaya nga in-exorcise, pinalayas.
Ayun, di ba, yung palaging inuuna ni Jesus, pinalayas ang demonyo, nagpagaling ng may sakit, nag-preach ng gospels, di ba po? Ayan, So, ibig palayasan sabihin talaga. po, meron po talagang may mga talagang gumaganang mga spirito. Oo, kaya ngayon sinasabi natin na kung ang tanong ko kanina, sister, kanina, gaya sinanong ko, naintindihan ni Sister Fel, yung gumagala-gala lang, yung mga espiritong diablo yun, mayroon din gumagala-gala na espiritu sa Diyos. Pero yung tanong natin, yung gumagala-gala na namatay na tao, si Jesucristo lang po. Okay? Si Jesucristo lang. Okay? May exemption ba? Brother Ike, Yes po. ako naman, actually, about sa pinag-uusapan natin, dito, ang mga ay mas maganda sa kanila kasi 24 hours lang na kung nakaready silang lahat ay walang balsamo. Bali, living nila kaagad. Bali, 24 hours lang, walang nakalagay kasi na-experience ko yan sa tatay ng amo ko dati. Namatay ngayon, kaagad 24 hours inilibing nila, walang nakalagay, parang natutulog siya. So, yun ang maganda dito kasi walang nilalagay. So, ang tanong ko naman doon sa sinabi ni Sister Ining na yung pag namatay ka na, before ka mamatay, tatanggalin yung ibang parts ng katawan mo para ibigay doon sa ibang tao na nangangailangan. So, paano yun, bro? Dahil namatay ka, kulang ang katawan mo, hindi buo. Ano yung ibig sabing impact ng katawan natin doon dahil namatay ka nga, napunta ka na doon sa kung after ng death mo ay kulang ang katawan mo. Paano yun, bro? Dahil naiwan pa dito ang parts ng katawan mo at buhay pa. So, anong klaseng paliwanag yun, bro? Dahil patay ka na nga, pero may parts pa ng katawan natin na buhay pa. Yan, maganda din yan. Magandang observation yan. So, namatay, naagnas na ang ibang parte, niritualan na seremonyasan ng maayos, pero yung isa, yung isang parte, halimbawa yung puso, naiwan pa, o yung mga kidney o lungs, paano ba dyan, na transfer, yung isang transmission nga sa yung plant transplant nga, so naiwan pa. So, anong tanong dyan, sister? Yung sagot lang natin. Ang tanong ko, paano yun, parang ang hirap sabihin dahil namatay ka na, dapat pag namatay tayo, buo, di ba? So, ano yun? Tanggap ba yun sa atin? Dahil buhay pa yung ibang parts ng katawan natin. Dapat pag namatay ka, buo, di ba? So, paano yun? Paano yun? Kumbaga, kasi nga, okay. Kung ganun man, yun na, kasi nagwi-wave ang family kasi nabasa sa testament din nga, kung mamatay man ako, hindi man agad-agad buong agad na mamatay, sige, kunin na niyo itong spare parts ko, yung puso, ibigay niyo sa akin. Waiver niya na isang tao ding nanampalataya na makatulong man lang, higit nakakatulong. Charity ang tawag doon. So, dahil sa kanyang charity, matindi yun. Matindi din yun. So, mayroon ding buo na hindi niya ibinigay, ay wala siyang waiver na gano'n, buo, namatay lahat. Kasi sa by doctors, medical, clinically findings din, hindi naman agad-agad magsama-sama ang kamatayan ng lahat ng body, yung body parts, bodily parts. So, mayroon talagang nauna, tapos mahuli, tapos alin bang nauna? Yung puso o yung brain? Sige nga, kasi mayroong mahuli talaga mauna eh. Ang brain, puso. Yun na nga eh. Hindi ko na alam yan kung alin. Kasi mayroon talagang mauna mahuli. Dahil sa may mauna mahuli, nalagutan ng hininga, nalagutan na nga yung hininga, pero nandoon pa rin yung tibok ng puso. Kaya nga na-transplant yan. Pero dahil doon, mayroon kasing waiver na yung buhay pa siya, sinulat na niya, na ibigay ito sa charity naman yan. Christian, lalo ng Christian Catholic siya. Christian, kung hindi man Katoliko, na gusto niya magbigay pa rin charity. Dahil habang siya nabubuhay, nagbigay na nga siya. Ganon din siya mamatay. Hindi man agad-agad mamatay ang magkapareho ang lahat ng spare parts ng kanyang katawan.
maibigay din para sa kabuhayan ng iba. Matindi yun. So, dahil Kasi sa pananampalataya, makatulong. kasi ang sabi, di ba, kasasabi mo lang na after ng death, diretso tayo doon Okay. sa, di ba, ganun. So, paano tayo haharap nun sa Panginoon kung ang ibang parte ng katawan natin ay nandito pa sa lupa? Is there any question? Wala. Yung wala. Kasi doon naman, ang harap kasi espiritu kaluluwa. So, ito ay spare parts lamang. Yung physical lamang ito. Yung espiritu kaluluwa, nandoon yon. Yung individual person. Ito na ang kuan nito mga kapatid. Yung individual person natin, hindi nawala. Kasi individual yun eh. Halimbawa ako si Ike, ikaw si Neneng o Helen, yung kahit na walang parte sa yung physical diyan, ang espiritong kaluluwa, doon ang nakalista. Nakalista sa langit po. Hindi yung katawan. Okay? Tapos later on, babalik naman tayo sa sinasabing final judgment sa pagbalik ni Jesucristo, madatnan mang buhay at patay, ganun po. Babalik na may bagong katawan na. Di ba? May bagong physical na naman. Di ba? May puso na namang bago, sister. Huwag kang mag-alala kung naibigay yun noon pa sa iba. Okay? Salamat, bro. Talaga, matindi yung mga Brother tanong Ike, natin dito. isa pa po. Yes po. Okay. Di po ba sinasabi natin lagi ay tayo'y nilikha ng kawangis ng ating Panginoon. So ano Yes. naman po ang stand ng simbahan tungkol po doon sa mga hindi, kumbaga parang disabled, yung mga physically disabled, mentally disabled persons. Okay. So, yun, matindi din yun. Ganun pa rin, yung espiritong kaluluwa ay mayroon siya, disabled lang ang physical body. So, may impairedness, ibig sabihin, yung hindi pareho sa atin. Yung mata, wala siyang mata. Mayroon siyang tainga, pero isang tainga lamang. So, yung pagkukulang lang yan sa, balik tayo sa physical na naman. So, yung espiritu kaluluwa, nandoon pa rin yung individuality, kaya nga, inalagaan ang mga handicap. Inalagaan yung mga wala tayong kamalay-malay, inosente, na ganun po, ng mga moron, inalagaan. Bakit? Kasi bilang Kristiyano, Katoliko, espiritu kaluluwa ay hindi yung pagiging nahadlangan ka sa iyong pangangalaga dahil sa kanyang kapansanan. Ganun din sa mga may sakit. Kung hindi man siya handikapato, may sakit, inalagaan. Kasi hindi na kukulang ang iyong espiritu kaluluwa. Nandun pa rin yung buong person niya, ininga ng Diyos para sa kanya. Dahil sa espiritu kaluluwa niya. So, grabe, no? Nag-responde, balik talaga tayo doon. Yung individuality, yung dignified soul natin, espiritu galing sa Diyos, at dignified body natin galing sa lupa, kung ano man iyang kakulangan, ay physical lang iyan. Huwag kang magalala, kasi yung inosente, yung inosensya ng espiritu kaluluwa na yan, kasi moron siya, o mentally ill siya mula sa pagkabata, ipinanak siya, nandoon pa rin ang kagandahang loob ng Diyos. Bakit siya ipinanganak mo? At hindi mo hinayaan na ma-abort. Yan, mga ganyan. Or, dahil sa yung pagtangka ng pag-abort na ipinanganak pa rin. Dahil may image and likeness pa rin ng Diyos iyon na ipinapalaala nga anak, alagaan mo ito kasi sadya mo itong ipina-abort at naging impaired body, physical body na siya. Di ba? Pero alagaan mo pa rin. Magdosa ka bilang ina hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Alagaan mo pa rin. Kasi nandoon yung espiritu kaluluwa niya, yung person niya po. Yung personality, person. Nandoon po ang nakabase. So matindi yun. Regarding naman po, Brother Ike, doon sa mga mentally disabled na mga tao, ano po, syempre, Yes. pag nasa tamang kaisipan po tayo, meron po tayong choices ng mamili ng kabutihan or ng paggawa ng tama. Pero yung may mga ganong issues, yung mga mentally disabled persons Yes. po, paano po naman ang magiging nun pagdating po sa judgment? Kasi syempre wala silang free will. Kumbaga parang hindi talaga normal na ang kaalaman nila sa tama at mali o kabutihan at kasamaan. So yun ang nag-image talaga ng likeness ng God, na hindi sa nagkukulang ang God, kundi
ipinapakita sa atin na inosensya. Yung inosensya, yung purity. Hindi talaga kapareho natin yan eh. So mas pure sila, inalagaan mo, anghel ng Diyos. Kaya nga sa mga Kristiyano, mga nasyon, sa panahon ni Hitler, ipinapatay ang mga impairedness na yan, handicap, kasi useless sa sosyedad. Pero yung wala na si Hitler, umiiral na ang Kristiyano at lalo ng Kristiyano Katoliko, hindi po. Hindi po. Kasi kahit na kuhan yan, nag-reflect yan sa goodness ng God na very clear innocence. Yung innocensya talaga, yung purity of heart and mind. Kasi hindi nila natamasa ang pagkakamali. Kasi wala nga silang pag-anin ang tama at mali. So matindi yan. So, ibig po sabihin, Brother Ike, mas matindi malaki yan. ang chances po nila, mas Oo, malaki po ang langit, chances nila na sister. Mapunta sa langit. makapunta sa Oo. Kaya nga yung sinasabi kaluwalhatian. natin. Oo, sa langit talaga. Karamihan diyan. Kaya yung mayroon tayong kerubinis, yung mga maliit na bata, dahil nag-reflect yan sa mga bata din ng mga inosensya. Kaya nga mayroon tayong Innocence Day, di ba? Kasi wala yung kamalayan. Mayroon silang original sin dahil sa Eva at Adan, pero hindi naman yun sa kapangyarihan ng Diyos, sa awa ng Diyos. Natubos sila ng Diyos kasi minamartir nga sila eh. Ina-abort, pinapatay, mga bata na walang kapuwang-muwang sa mundong ito. So, hindi po nila desisyon iyon. So, inosensya ang tawag doon. So, wow, grabe yun. Kaya nga, kung may panahon na alagaan, alagaan. At kung panahon nga turuan, palakihin. Pero kung naiwan lang siya pagkabata, wow, at nauna siya sa langit, you have your guardian angel in heaven. O, di ba? Matindi yan. That reflects the manifestation of the purity, the innocence, the purity of the created image and likeness of God na hindi po nagkukulang. Kaya nga, alagaan po. Kaya ito yung susidad na Kristiyano Katoliko ha. Mag-alaga lang dyan. Pero yung iba, talagang pinapatay. Kasi useless yan sa susidad. Pangit yan. Pangit. Hindi maka-Kristiyano, hindi maka-Diyos yan. Wala namang stable na nag-copan dahil sila ni parang bata eh. Wala pong ganyan. Sila parang bata. Natin ito sa ating mga kasamahan. Amen? Kung may mga magtatanong, Salamat sarado po, naman. Brother Coordinator. Thank So, you. at Thank you least, so Po, much. Brother Ike. Thank you, bro. at least Thank mayroon you, bro. kayong ipamahagi ito. May Salamat. pamahagi po. Okay, maraming salamat. Ano? Okay. Saka po sa mga nagtanong, thank you din po. Oh, Nakadagdag yes. katuroan din po sa Galing. bawat nakikinig. Salamat po. Yes po. Galing. Okay. Thank you po, brother. Thank you, brother. At saka naka-record naman, pwedeng ulitin yon, Sister Violeta. Yan ang servisyo ni Sister Violeta, service. Naka-record, Wow, Sister. God bless. Sige. Nasa YouTube. Sige po. Maraming salamat. At Brother Grover, are you in? Are you still there? Siya ba? Ikaw mo, Brother Grover, ang moderator? Kaya po ba?